Billionaire's Heiress. Ang malamig na simoy ng gabi ay dumampi sa aking balat habang nakatayo ako sa labas ng isang marangyang bar sa gitna ng lungsod. Dapat ay nasa bahay na ako, naghihintay sa pagbabalik ng asawa kong si Ronald. Ngunit heto ako ngayon. Pinapanood siya mula sa malayo habang may kasamang ibang babae. Magkahawak sila ng kamay at halatang halata ang saya sa kanyang mukha. Isang ngiting matagal ko nang hindi nakita sa tuwing kasama niya ako. Masakit, napakasakit. Ngunit sa halip na sugurin siya at komprontahin, pinilit kong ngumiti, itinago ang sakit sa aking dibdib, at nagdesisyon na magkunwaring wala akong nakita. Nang dumating siya sa bahay ng gabing iyon, ginaya ko ang dati kong ginagawa. Isang mapagmahal na asawa na may malambing na ngiti. "Honey, kamusta na ang trabaho mo?" Tanong ko habang tinutulungan siyang alisin ang kanyang coat. Ayos lang. Matipid niyang sagot. Hindi man lang ako nilingon. Dumiretso siya sa kwarto. Hindi man lang ako hinalikan sa pisngi. Isang bagay na dati niyang ginagawa noong bagong kasal pa kami. Nakangiti akong sumunod. Kahit pa sa loob-loob ko, nagkakagutay-gutay na ako. Sa sumunod na mga araw, itinuloy ko ang laro. Kapag umuuwi siya, sinalubong ko siya ng masarap na pagkain at matatamis na salita, kahit alam kong wala na siyang pakialam. Nagbubulag-bulagan ako. Pinaniwala ko ang sarili ko na kaya kong ipaglaban ang isang relasyong ako na lang ang may gusto. Pero noong dumating ang aming anibersaryo, doon ko tuluyang naunawaan, hindi na ako ang babaeng mahal niya. Maingat kong inilagay ang cake sa gitna ng mesa, katabi ng mga paboritong pagkain ni Ronald. Pinaganda ko ang hapagkainan, siniguradong magiging perpekto ang gabi namin. Baka naman magbago pa ang isip niya. Baka maalala niya kung gaano naming kamahal ang isa't isa noon. Ngunit nang dumating siya, halos hindi man lang niya nilingon ang aking pinaghandaan. Tumunog ang cellphone niya. Agad niyang sinagot ang tawag at kitang-kita ko kung paano lumiwanag ang kanyang mukha. Oo, sige, pupunta ako. "Ronald, saan ka pupunta?" May kailangan akong puntahan. "Ngayong gabi? Pero anibersaryo natin." May kailangan lang akong ayusin, okay? At bago ko pa siya mapigilan, kinuha na niya ang kanyang coat at lumabas ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa harap ng isang hapunang hindi na niya matitikman. Habang nakatitig ako sa kandilang nasa gitna ng mesa, tuluyan nang nawala ang pag-asang matagal ko nang kinakapitan. Hindi ko na kayang ipaglaban ang isang lalaking hindi na ako pinahahalagahan. Kaya sa gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Lilisan na ako. Kinabukasan, agad akong tumawag kay Daddy. "Daddy, gusto ko nang umuwi." Gianna, anak! Halata ang tuwa sa kanyang tinig. Matagal kitang hinintay na sabihin mo sa akin yan. Bumalik ka na rito, anak. Nandito lang kami, naghihintay sa'yo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may ngiting sumilay sa aking labi. May tahanan pa rin akong babalikan. Para hindi makahalata si Ronald, nagkunwari akong may sakit sa loob ng ilang araw. Isang simpleng dahilan para hindi niya mapansin ang unti-unti kong pagliligpit ang mga gamit. Pero kahit anong gawin ko, hindi niya ako pinapansin. Hindi na niya ako tinatanong kung kamusta pa ba ako. "Ronald, masakit ang ulo ko. Pwede bang pakiabot ng gamot ko?" Mahinang tawag ko habang nakahiga ako sa kama. Hawak ang noo ko para ipakitang nahihilo ako. Gianna, pwede ba? Huwag kang maginarte. Hindi niya man lang ako nilingon. Doon ko napagtanto. Hindi ko na kailangang maghintay pa ng dahilan para umalis. Pinikit ko ang aking mga mata. Itinago ang hapdi sa aking puso. Ito na ang huli. Kinabukasan, naghanda na akong umalis. At hindi na ako babalik pa. Kinuha ko ang divorce paper at pinirmahan ko. Inilagay ko ito sa ibabaw ng lamesa. Umalis ako sa mansyon, na minsan kong tinawag na tahanan. Hindi ko na tinignan ang lalaking minsang minahal ko. Hindi na ako nagpaalam. Wala nang luha, wala nang sakit. Ang tanging laman ng puso ko ay determinasyon. Kasabay ng pagsasara ng pintuan sa likod ko, sinara ko na rin ang isang kabanata ng buhay ko. Dumiretso ako sa airport kung saan hinihintay ako ni Daddy. Pagkakita niya sa akin, agad niya akong niyakap. Tama ang naging desisyon mo, anak. Pulong niya, "Dad, I miss you." I miss you too. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi na ako kailanman magiging mahina. Lumipas ang ilang taon. Hindi na ako ang parehong babaeng umalis sa mansyon.
Ang asawang hindi marunong magmahal. Ang babaeng inapi-api at hindi marunong kumibo. Ngayon ay ibang tao na ako. Tinuruan ako ng tatay ko na lakasan ang loob ko. At maging malakas sa pagharap sa buhay. Pati ang pananamit ko ay binago ko na din. Nag-aayos na ako, hindi katulad nun. Nagbalik ako sa mundo ng negosyo. Tinanggap ang tungkulin bilang tagapagmana ng kumpanya ni Daddy. At sa loob lamang ng ilang taon, napatunayan ko ang sarili ko. Ako si Jana Monterreal, ang bagong CEO ng isang multi-billion company. Isang babaeng hindi na kailanman tatapak-tapakan. At ngayon oras na para makita niya kung sino na ako. Sa isang engranding business gala, kung saan nagtipon-tipon ang pinakamalalaking pangalan sa industriya. Lumakad ako papasok sa venue na may taas noong kumpiyansa. Suot ko ang isang eleganteng itim na gown. Ang bawat hakbang ko ay may tiwala sa sarili. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Hindi bilang asawa ng isang lalaki, kundi bilang isang babae na may sariling pangalan. At sa gitna ng mga tao, nakita ko siya. Ang nakaraan ko, si Ronald. Tumahimik ang buong bulwagan nang marinig ang boses ng aking ama. Ang bilyonaryong si Damian Monterreal, isang haligi sa industriya ng negosyo, ay nakatayo sa entablado, may hawak na mikropono. Ang kanyang presensya ay sapat na upang magbigay galang ang lahat ng naroroon. Ngunit sa sandaling binanggit niya ang aking pangalan, ang katahimikan ay napalitan ng masigabong palakpakan. Ipinapakilala ko sa dinyong lahat. Malakas at may pagmamalaking wika ni Daddy. Ang aking nag-iisang anak, ang aking tagapagmana, Jana Monterreal. Huminga ako ng malalim at lumakad papunta sa gitna ng entablado. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatuon sa akin. Hindi lang ito basta pagpapakilala. Ito ay isang deklarasyon ng aking pagbabalik. Ngumiti ako, ngunit hindi iyon para sa kanya. Para sa babaeng lumaban, bumangon, at hindi kailanman bumalik sa pagiging mahina. Salamat, Dad. At salamat din sa inyong lahat sa pagtanggap sa akin. Marami pa akong gustong ipakita at ito pa lang ang simula. Muling pumalakpak ang lahat. Ngunit ang tunog na iyon ay hindi ko na kailangang marinig para mapagtanto ang totoo. Ako si Jana Monterreal at wala nang sino man ang kayang pabagsakin ako muli. Halos malaglag ang baso ni Ronald nang makita ako. Hindi siya makapaniwala. At higit sa lahat, nasa tabi niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa akin. Isang babaeng, halatang nakadepende lang sa kanya. Nakaangkla sa braso niya na parang isang trophy. Ngumiti ako ng matamis, pero ang mga mata ko ay malamig. Jana, pwede ba tayo mag-usap? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Nagkamalit ako at Huli na ang lahat, Ronald. Matagal na tayong divorce. Mukhang nakuha mo na ang gusto mo. Diretsyong sabi ko. Pagkatapos ay tumingin ako sa babaeng, kasama niya at umalis. Dumating ang araw na nagkaroon ako ng meeting sa isang company. Nang marinig ko ang pangalan ng kanilang kumpanya, agad akong nagtaas ng kilay. Ronald's Company. Ngayon siya ang nasa harapan ko. Hindi bilang asawa ko, kundi bilang isang negosyanteng nangangailangan ng aking tulong. Isa-isang ipinakita ng kanyang team ang kanilang proposal. Ngunit ito ay halos hindi ko na pinakinggan. Hindi dahil hindi ito maganda, kundi dahil alam kong hindi ko ito tatanggapin. Nang matapos ang kanilang presentation, ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Ramdam ko ang tensyon sa hangin lalo na kay Ronald, na tila hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. I crossed my arms and leaned back slightly. So, you're asking Montreal Corporation to invest a significant amount of money into your company? Interesting. yes, Miss Montreal. Our company has been growing steadily. And with your support, we can expand even further. I assure you, this is a partnership that will benefit both parties. Napangiti ako, isang ngiti na walang bahid ng init o saya. Tumikim ang isa sa aking mga board members. Miss Montreal, do you have any thoughts on their proposal? Tahimik ang buong silid nang tumayo ako at diretsyong tumingin kay Ronald. Napansin kong nagdadalawang isip siyang makipagsalubong ng tingin sa akin. Ngunit hindi siya makakataka sa akin ngayon. I have made my decision, and my answer is simple. Hindi ko tinatanggap ang proposal ninyo. Halos sabay-sabay na napaangat ng tingin ang mga business partners ni Ronald. Kita sa kanilang mga mukha ang pagkabigla at pagkalito. Miss Montreal, may I ask why?
Our proposal is solid. I'm not questioning the numbers. I just don't see the value in partnering with a company that lacks integrity. Halos lumabas ang singaw ng galit mula sa mga kasama ni Ronald. Hindi makasagot si Ronald. Kita sa mukha niya ang tensyon. Alam kong hindi siya makapagbigay ng paliwanag na hindi siya mapapahiya. Pinulot ko ang isang papel sa harapan ko, ang proposal nila. At marahang ipinasok sa envelope bago itinulak palayo. I'm rejecting this partnership outright. This meeting is over. Isa-isa nang tumayo ang aking mga executives hudyat na tapos na talaga ang usapan. Samantala, mukhang hindi makagalaw si Ronald sa kinatatayuan niya. Jana, please. Mahina ngunit desperado niyang sabi habang papalabas ako ng conference room. Huminto ako sa tabi niya at hindi na lumingon. Alam kong hinihintay niya akong magsalita. Alam kong may parte sa kanya na umaasang bibigyan ko pa siya ng pangalawang pagkakataon. Napangiti ako. Hindi na tulad noon, na puno ng pag-asa, kundi isang malamig at matamis na ngiti ng tagumpay. You had your chance, Ronald, but you wasted it. Muling naglakad ako. Hindi na nilingon pa ang lalaking minsan kong minahal. At sa huling pagkakataon, bago ako tuluyang lumabas ng pintuan, binitiwan ko ang isang salitang nagselyo sa kanyang pagkatalo. Goodbye, Ronald. Sa harap ng lahat, iniwan ko siyang nakayuko sa kahihiyan. Habang naglalakad ako palabas ng building, nagmamadali akong nag-check ng schedule ko at hindi ko napansin ang isang lalaki sa harapan ko. Nagbanggaan kami at muntik na akong matumba. Pero bago pa mangyari iyon, agad akong nasalo ng isang matipunong bisig. Nagangat ako ng tingin at bumungad sa akin ang isang gwapong lalaki sa kanyang mamahaling suit. Ang presensya niya ay may autoridad, ngunit may kakaibang init sa kanyang mga mata. Miss, ayos ka lang. Tanong niya, isang ngiting nakakagulat sa maamo niyang mukha. Tumango ako. Oo, pasensya na. Hi, by the way. My name is Kevin. Iniabot niya ang kamay niya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Kevin Sandoval? So ikaw pala yun ka-meeting ko ngayon, right? Yes, nice meeting you. Nakangiti nitong sagot sa tanong ko. Nagabot ang mga mata namin. At sa isang iglap, parang may kakaibang koneksyon sa aming dalawa na nagdudugtong. Isang bagong kabanata ang nagbukas sa aking buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pagmamahal. Ito na ang simula ng bago kong kwento.